Dumiretso si Cleto sa loob ng kanyang silid. Paupo siya sa kanyang kama, nagawa sa kawayan, at may nakapatong na banig sa ibabaw nito. Napasulyap siya sa kabanera na matatagpuan sa sulok ng kanyang silid. Sa ibabaw ng kabanera ay naroroon ang litrato ng kanyang mag-ina. Ang kaninang pinipigilang mga luha ni Cleto ay nag-uunahan na sa paglaglagan. Hindi na niya napigilan ang bigat na kanyang nadarama at siyang tuluyang tumangis. Asawa ko, anak, ilang taon na rin ang nakalipas, ngunit hindi ko pa rin alam ang aking gagawin. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Paghigantihan ko na ang mga aswang na pumaslang sa inyo at nasunog na rin ang mga kaluluwa ng mga iyon sa impyerno. Ngunit kasabay naman noon ay ang pagtalikod ko bilang isang antingero. Ngayon ay nalilito ako kung ano ang aking dapat gawin. Dapat pa akong bumalik o maghintay sa pagdating ng panibagong sugo na magiging tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga aswang at iba pang ampon ng mga demonyo. Mabilis na lumipas ang panahon at habang tumatagal ang mga kababalaghan at kilabot na nangyayari sa lugar nila Cleto ay mas lalong lumalala. Sunod-sunod na mga patayan ang mga nagaganap at maraming mga kabataan na ang nairereklamong nawawala. Habang tumatagal ay palala na ng palala ang sitwasyon. Napatunayan din nila na mga aswang ang mga may kagagawan ng lahat ng iyon. Ano pat ilang beses na rin silang nakasagupa ng mga aswang. Kabuwanan iyon ng tag-ulan. Buwan ng Hulyo. Tanghali iyon ng Martes. Tirik na tirik ang sikat ng araw ng tanghaling iyon, ngunit nasa tabing ilog pa rin si Cleto at matiyag ang naghihintay sa kanyang pasahero na sasakay sa kanyang bangka upang maitawid ito sa kabilang isla. Simula ng talikuran ni Cleto ang pagiging antingero ay pinasok naman niya ang hanap buhay ng isang bangkero. Ang kakarampot niyang kita sa pamangka ay ginagamit niya sa pagtustos sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Matiyagang naghihintay si Cleto ng pasahero sa kanyang bangka nang masulyapan niya ang isang maskuladong binata na paparating. Kakaibang karisma ang tinataglay ng nasabing binata at nakaramdam si Cleto ng kakaibang aura na nagmumula rito. Hindi rin pamilyar sa kanya ang binatilyo. Sa sobrang bilis ng paglalakad ng binata ay mabilis itong nakalapit sa kinaroroonan ni Cleto. Nang tuluyang makaharap ni Cleto ang binata ay doon niya nakumpirma na may kakaibang enerhiya na nagmumula sa binata. At alam niyang hindi ordinaryong tao ang kaharap niya, kundi isang makapangyarihang tao na kagaya niya at nagtataglay ng isang mutya. Magandang araw po sa inyo, Manong. Maaari niyo po ba akong ihatid sa kabilang ilog? Magalang ngunit nakangising usal ng binata kay Cleto. Kaya tuluyan na silayan ng lalaking dating antingero ang may katulisan nitong mga ngipin. Kakaiba rin ang suot na damit ng lalaking ito. Kaya alam ni Cleto na hindi taga roon ang binata. Matapos nilang mag-usap ng binata ay agad na sumakay sa bangka ang binatang pasahero ni Cleto. Kapwa sila walang imik habang naglalayag
Sakay sa may kaliitang bangka ni Cleto. Napasulyap si Cleto sa binata niyang pasahero. Nalaki ang katawan nito at nababakat sa suot nitong damit ang nagsisilakihan niyang mga muscle. Kung mukha naman ang pag-uusapan, ay nabiyayaan din ito ng malaperpekto at magandang mukha. Singkit ang kulay tsokolate nitong mata, makapal na itim na kilay, perpekto ang hugis at matangos ang ilong. May pagkamoreno siya, ngunit bumagay naman iyon sa kanya. May katangkaran din ng lalaki at ang mas lalong nakaagaw ng atensyon ni Cleto ay ang mga tattoo nito sa magkabila nitong balikat hanggang braso. Habang namamangka ay pinakikiramdaman ni Cleto ang kanyang binatang pasahero. Ngumunguya ito ng bubblegum at ang mga mata na nakatingin sa malayo. Sinundan ito ni Cleto kung saan ito nakatingin at doon niya napagtanto na nakatingin ang binata sa mga kabundukan sa silangan. Hindi iyon ordinaryong kabundukan dahil ang bundok na iyon ay kinatatakutan ng mga tao dahil maraming halimaw ang naninirahan sa bundok na iyon. Iyon din ang bundok na pinuntahan ni Cleto nang minsan na may nangyaring hindi maganda sa kanyang mag-ina. Nasa ganon silang kalagayang dalawa nang biglang bakyang umalog ang kanilang bangka. Nang ibaba ni Cleto ang kanyang paningin sa tubig at napansin niya na magulo ang direksyon ng tubig na tila ba may nilalang na nananadyang guluhin ang direksyon ng tubig. Maliban sa huni ng mga ibong nagsisiliparan sa kalangitan, ay binabalot naman ito ng katahimikan ang buong paligid. Nang bigla na lamang may sumulpot na aswang sa likuran ng binatang pasahero ni Cleto. Napahinto si Cleto sa pagsagwan at otomatiko namang napayuko ang binatang pasahero nang magtangka ang nakakatakot na nilalang. Nakalmutin siya gamit ang mahahaba niya at matutulis nitong kuko. Mabilis ding kumilos si Cleto at gamit ang hawak ng sagwan ay inatake niya ang nakakatakot na halimaw. Ngunit bawat pag-atake na ginagawa ni Cleto, nagagawang iwasan ng halimaw. Kagaya ng mga ordinaryong tao ay may kamay, paa at katawan ang nasabing halimaw, ngunit ang ulo nito ay kapareho sa ulo ng mabangis na baboy ramo at may napakahabang dila. May buntot din ito sa likuran na halintulad sa buntot ng isda. Nanlilisik ang mga namumulang mga mata ng halimaw. Mahaba at matulis ang mga ngipin at maging ang mga kuko nito. Lumilikha ito ng matinis at nakakatakot na ingay na kung sino mang ordinaryong tao ang makakarinig nito ay maaaring mabingi. Panay ang pag-ataking ginagawa ni Cleto at ilang beses pa niyang sinipa ang halimaw, ngunit nagagawa pa rin ng halimaw na manlaban sa kanya. Sa kasamaang palad ay aksidenteng natumba pa sa kanyang bangka si Cleto at muntikan nang mahulog sa ilog. Mabuti na lamang ay mabilis siyang nakakapit sa bangka